Jay Rosario nga pala, tara angasan kita. Kung talagang maangas ka, hindi ko alam title nito wait lang. Hindi ko naisip yung title bago ko sinimulan na. Ano bang title ako man? Kung talagang maangas ka. Mag-meal plan ka. Pwede actually. Ganda nun naisip mo. Okay, ganda nun naisip ni Mrs. Kung talagang maangas ka, mag-meal plan ka. Ito yung usual ko naririnig lately pag sinasabi nating healthy meals or meal planning. Number 1, magastos. Number 2, time consuming. So ito yung purpose nito kung bakit ko ito i-share. Ito yung nag-work sa akin na meal plan na hindi time consuming at hindi magastos. Okay? Hindi ko sinasabing tama to. Ito yung nag-work sa akin kaya ako to sinishare. On the go ako, magbibigay ako ng example ng schedule. 5 a.m. aalis ka, no breakfast. Ang una kong ginagawa, check out nyo yung video na yun, gumawa na ako nun. Pagkagising ko, yung hot warm water na may salt. After nun, gawin mo na yung calamansi na may ginger. Parang salabat. Salabat tawag natin nun dito eh. Pag tinira mo yun, after nun, eto na. Kahit ano pa yung trabaho mo, kahit ano pa yung inaasikaso mo, school pa yan or business pa yan, feel ko mag-work sa ito. Binubulsa ko lang to, tol. Actually, dati. 3 boiled eggs, 1 banana. 3 boiled eggs, 1 banana. First meal, 3 boiled eggs, 1 banana, 12 p.m. Second meal, 3 boiled eggs, 1 banana, 6 p.m. So laruin mo na yan sa schedule mo kung saan ka man nag-work. Pagka night shift ka, pwede pa rin to. I-adjust mo na lang sa schedule ng oras mo, 'di ba? Kung graveyard shift ka. Binase ko lang sa morning shift kung empleyado ka or kung nag-i-school. Bago ka umalis, inumin mo yung warm water with salt. Tapos ginger calamansi. Tapos first meal ko, lunchtime na, 12 p.m. Nasa bulsa ko lang yan, mabilisan lang yan. Pwede mo nang balatan. Actually, balatan mo na, ilagay mo sa parang maliit na ziplock. Or kung walang ziplock, pwedeng baunan kung may baunan ka. Tapos, pwede rin sa may plastic ng yelo. So paghiwalay mo na yan, basta hindi ka naman magalaw para hindi masira yung saging sa bulsa mo. Ilagay mo sa bag mo kung may bag ka. So yun na yun. Based naman sa mga recent researches, hindi daw talaga natin kailangan kumain ng breakfast. Actually, magbe-base na lang ako sa experience ko. Ang laki talaga ng difference. Pag hindi ako nagbe-breakfast, yung energy level ko parang sobrang taas talaga. Na-compare ko na yan. Kumain ako ng breakfast, tinatamad ako maghapon. Hindi ako kumain ng breakfast, sobrang ganado ko gumalaw. Hindi foggy yung utak ko. Hindi ako tinatamad, di ba? Parang, parang asarap kumilos. Ganadong-ganado ako sa work, ganadong-ganado ako sa kung ano mang ginagawa ko. Napatunayan ko yan. Sa akin lang yan ha. Not unless meron kang medical condition or meron kang health condition na hindi ka talaga pwedeng hindi mag-breakfast. Siyempre, ikaw na nakakalam yan. I-research mo na yan on your own, tol. Di ba? O kaya, meron kang medical condition kasi hereditary. Diyan pumapasok yung idea na life is unfair. Hindi mo na kasalanan yan, tol. Di ba? Make the most out of it na lang kung ano pwede mong gawin para mabuhay ka pa rin, ma-enjoy mo pa rin yung buhay, di ba? Yan yung malaking misconception pag sinasabing out of shape. Merong mga taong hindi porket mataba ka, out of shape ka na kaagad kasi genetics. Or hindi porket sakitin ka, out of shape ka kasi hereditary din naman na rin nila. So hindi rin naman nila kasalanan actually. May mga tao rin talagang privilege, di ba? Pero at the same time, out of control mo na yan. Kunwari pinanganak ka, wala kang kamay at paa. Doon papasok yung idea na life is unfair. Tol, kung capable ka, ito yung gumana sa akin. Kung gusto mo mag-meal plan o kung gusto mo mag-healthy diet na hindi time-consuming at hindi magastos. Kung medyo mas more on physical pa yung ginagawa mo sa buhay, yung work mo sa school, medyo physical ka or athlete ka or kung ano man yan, samahan mo ng rice. Sige, magbakong ka ng rice kung ano sa tingin mo yung saktong amount ng rice for you. Ako, pwede kong sabayan ito ng 1 cup of rice each. Or ngayon, pwede na rin calorie count. Pwede kang mag-calorie counting kung trip mo. Pero nasa sa'yo na yan. Pero sa akin dati, eto, pakiramdaman lang. Ito yung nag-work sa akin. 2 meals a day, sa umaga, yung magic mixture, salabat. Pero pwede mong gawin lemon yun, tapos samahan mo ng apple cider. Yun talaga yun. Pero ang ginagawa ko ngayon, syempre, on a budget. Dahil majority talaga ng mga kababayan natin sa Pilipinas, yun talaga. So kailangan may magturo sa kanila, di ba? O tatry ko, hopefully may mga matuto. Pero karamihan kasi ng influencers na nakikita ko, either middle class or rich kids, di ba? May kaya talaga sa buhay. So ang ituturo talaga niyan na meal plan sa'yo, steak, asparagus. Paano naman magagawa yun? Tapos ang poproblemahin nila ay yung masa. Hindi naman nila maturuan na maayos. So hindi ko rin sila masisi kasi yun yung alam nilang lifestyle. Iba talaga pagka hindi mo naranasan kung ano yung naranasan ng isang tao, di ba? Yung parang you put yourself into their shoes, parang gano'n, kung ano man yung kasabihan na yun. In their shoes.
Anyway, yun na lang. Tatry na lang nating mabuhay na ma-enjoy natin yung buhay. At the same time, makatulong tayo sa kapwa. For me, yun yung essence ng life for now. Okay, that's it. I'm out. Peace!